Para sa ikatlong video sa ating series, ano ang mga negatibong epekto ng diaspora sa kalusugan ng mga OFWs? Ang sa pagsain nito ay nais mailahad ang kahalagahan ng access sa pangangalagang pangkalusugan o healthcare ng mga OFWs. Ang mga OFWs ay isang malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas at kailangan ibigay ang pagpapahalaga na nararapat nila. Subalit, dumadaan sila sa maraming hamon na sinusubok ng kanilang tibay at tiis. Sa labas ng Pilipinas, ninanarasan ng mga OFWs ng iba't ibang uri ng sakit at ito ay mas lumalala dahil sa kawalan ng akses sa tulong. Ang maestigma nito ng Pilipinas mismo at ang negatibong aspeto ng pagiging resilient. Ang diaspora ay tumutukoy sa pagkalat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo para magtrabaho. Ang mga OFW ay bahagi ng phenomena na ito. Iniiwan nila ang kanilang pamilya para makapagtrabaho abroad at masuportahan ang mga mahal sa buhay. Ngunit kapalit sa sakripisyong ito, maraming epekto ang naranasan nila. Una, nais namin ipakita kung paano naging mas malala ang sakit ng OFWs at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang trabaho. Ang dahilan ng kawalan ng access sa kalusugang tulong ay dahil sa kakulangan ng health literacy at sa pananaw na ng mga OFWs o manggagawa galing sa Asia ay nagdadala ng pantropikong sakit. Batay sa libro ni Osteria, bilang sa dahilan ng paglala ng sakit ng mga OFWs sa labas ng bansa ay ang tinatawag na language barrier na nagpapahirap sa komunikasyon kasama ng mga stigma kontra sa sakit ng kagaya ng HIV, AIDS o tuberculosis. Kabilang rin dito ay ang kawalan ng tinatawag na health literacy, ang pagkakaintindi at paggamit ng impormasyon tungkol sa kalusugan upang mataguyod ng mabuting kalusugan. Inilahad din ni Osteria na may mga tumitingin sa OFWs at mga Asyanong manggagawa bilang carriers o tagakalat ng mga iba't ibang sakit galing sa kanilang bansa. Ang mga sakit ng mga OFWs at ang limik nila humingi ng tulong ay isang malaking bahagi kung bakit nagiging mas malala ito. At kasama ng bigat ng pagtatrabaho para sa pamilya at ang pangungulila sa ibang bansa, tumataas ang kanilang stress levels habang bumababa ang kanilang kalusugang kondisyon. Batay kay Zarzuelo, the stress levels of Filipino domestic helpers are significantly higher among those working abroad, wherein primary struggles are related to loneliness and working conditions compared to local domestic workers whose stress are financially related. Isa sa mga paunahing issue ay ang diskriminasyon. Ayon sa pag-aral ni Makapagal at iba pa noong 2015, maraming OFW ang nakakaranas ng racial at cultural diskriminasyon. Madalas, titingnan sila bilang second-class citizens. Ngunit kahit may diskriminasyon, nagiging sandigan nila ang kanilang kapwa OFW sa diaspora. Dito sila nakakahanap ng suporta at pagtanggap. Sa kalusugan naman, may dalawang aspekto, physical at mental. Ayon kay Abbott et al. 2023, maraming OFW ay ang nagtrabaho sa mapanganib na kalagayan, mahaba ang oras, delikado ang trabaho, at kulang access sa healthcare. Sa mental at emotional kalagayan, madalas silang makaranas ng homesickness, lungkot at pag-iisa. Pero malaking tulong ang suporta mula sa kapwa OFW, pati rin ang mga patakarang sumusuporta ng kanilang mental health gaya sa mga inisyatibo ng ilang host countries. Isang malaking dahilan ng kung bakit naging mahirap humingi ng tulong ay ang estigma ng Pilipinas sa mental health. Para sa maraming Pilipino, ang sakit sa utak ay ang paghingi ng tulong para dito ay isang malaking simbolo ng pagiging mahina. At ang kanilang katahimikan ay kung bakit nagiging mas malala ito. Kung kailan bumaba ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino, iyan lang lamang ang oras kung kailan makahanap sila ng tulong. Galing sa saliksik ni Zarzuelo, in the Philippines, people suffering from psychological difficulties are constrained to seek mental health services due to public discriminatory response. Once this is internalized, its effects become detrimental as it leads to diminishing self-worth, self-esteem, self-efficacy, and eventually shame in seeking treatment. Sinasabi rin ni Martinez et al. Na iba ang pag-unawaan ng mga Pilipino sa mental health.
Para sa kanila, ito ay ang kanilang abilidad na mag-isip ng rasyonal. Ngunit sa totoo, ito ay ang karanasan ng malalim na pagkabahala at emosyonal na sakit. At dahil sa mga stigma na ito, may kakulangan sa tulong sa Pilipinas. Batay sa saliksik ni Lali et al., karamihan sa tulong ng Pilipinas ay nasa ospital lamang. Mayroon din ng pribadong profesional, ngunit ang dalawang na ito ay mahal at hindi hiyang sa economical na kondisyon ng maraming Pilipino. Mabuti na lang na sa kasulungat dito, ang kulturang Pilipino ng pagkikipagkapwa ay makakatulong dahil sa matalik na koneksyon sa komunidad at ang malaking pagsusuporta. Ngunit malaking balakid at bahagi pa rin ng kultura ng mga Pilipino ay ang paniniwala na ang mga sakit sa utak ay pantasya o hindi naman totoo. Katlo, may negatibong aspeto sa pagiging resilient. Ginagamit ng mga Pilipinos ang resilience bilang katwiran na kung bakit hindi naghahanap sila ng tulong. Makikita ito sa kung paano tinitignan ng mga OFWs ang kanilang hamon bilang isang pagsubok ng katapangan. Ito ay mas lalong nagiging problema sa katagal. At batay sa sulat ni Martinez et al., emotion focus is another commonly used coping strategy by distracting oneself and keeping oneself busy at work as forms of diversion from stress. However, this kind of avoidant emotional coping may be maladaptive in the long run as it involves denial of the Sinasabi rin ni Martinez et al. Na depende sa kung maghahanap sila ng tulong para sa kanilang problema o sakit o kung kakayahan nila tiisin. Bilang isang coping method para sa bigat ng pagtrabaho, naging pananaw na ang kanilang mga hilahil ay simpleng sakripisyo lang para sa kabuhayan ng kanilang pamilya. Ang diaspora din ay may posisyong papel. Nagiging parang pamilya ng isa't isa ng mga OFW sa isang komunidad. May pagkaisa, pagtutulungan at emotional support. May mga programa rin ang gobyerno tulad ng AssistWell para sa ma-repatriate at may legal at welfare assistance para sa mga naabuso o nawalan ng trabaho. Ngunit hindi rin mawala ang usapin ng remittance o pagdala. Malaki ang naitutulong nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit kapalit nito ay mga sakripisyo ng pamilya na bubuwag ang relasyon ng mga magulang at anak at may pressure na patuloy na kumita kahit nahihirapan na. Sa kabuuan, ang diaspora ay may parehong benepisyo at hamon para sa mga OFW. Ang pinakamatinding epekto ay nakikita sa kanilang kalusugan, pisikal, emosyonal at mental.